6, sample lang na, nasudagan na din ang data. Ako lang i-screenshot. So, kana, ato target, so merge siya. So, natin customer, customer, order data set, o ang payment data set. Kung naka-table sa database, hawad na kayo pa rin mag-query, di ba? Hawad naman siguro mag-query, join. Okay, so ato target, i-merge niya. Okay, so ano ang code? Of course, reload ang Excel files. Muna pinaka-basic. Pagkahuman, ang first step niya, merge customers and orders on customer ID. So ang idea sa database queries, nagyapon direct. So murag na yung primary key. I-merge niyo mo through the primary key. For example, customers of orders. Na ba yung customer ID ang ato ang orders? Let's check. Yes. Ang orders na customer ID, si customer of course, ang connection ng so, i-merge siya first. Yeah, So, i-assign siya karon sa customers na variable. Pagkahuman, after merge din duha, i-merge na po karon si payments o si order. So, sa man lang connection string, connection value. So, ang order ID. So, ang hindi customer daw, customer orders, ang orders nasa order ID. Diba? Muna primary key. While ang payment, para may bawaan, kinsang order yung ibayaran, napod siya ay foreign key, kumbaga ba? Foreign key na order ID. So, tayo-check kung nabagod. So, kanya ang orders nasa order ID, which is kung yung primary key kung database pa. Kaya napod siya order ID din sa ato ang payment. So, unang code, from list, itong ma-merge sa duha. So, igamit siya din table na payments, makatong DS or the payment na. Tapos, kung sa ilang merging value ang order ID. So, karon ang default gamit inner pa lang. So, puhon mabot atong lahat pa na pod na ways. Nato outer, upak na ako. So, karon inner sa ta. So, man, after ma-merge, namutang karon sa variable nga final data. So, i-print ng final data head. So, pila ka mo ma-print na niya? 5. 5 lang basta head, di ba? 5. Tapos, nag-create another file na nasa name na integrated data.xls containing all these values. Nakuha? Ito ba na index po? Di ba, kung mag-print ka okay, dili mo niya mag-print tanan. Bakit mag-print ka head sa una? For You can example, index 0 0 to ano. Di ba na mag-print tanan, di ba na mag-dot or ellipsis ba ito? So, yung print lang niya, 5 lang ito kabuo. So, first 5. Sir, pwede ba ka lang ang merge pwede kung that? Wala ko try. Kung that, okay tayo natin. Kung pwede na, magana, pwede na. Pero, pwede merge, pwede context, specialized na podcast. Ano to ang side difference sa mga? Kaya sumpay siya. So, mana, ang target sa is mag-create of another file. Ngayon mo nang yung file name, tapos ang extension niya is XLX. XLSX, meaning Excel file. So, ito yung try. Ito ba na index po? Kailangan yung mind sa boss sa mga scenarios niya. So, meron itong nag-load, nag-merge sa first two data, then i-merge ang tulo, nag-create siya buong file. Consolidated So, file. actually, ano ito ikuan ka rin? Nag-create ako na i-remove. Then, ito execute. Kung kanan, i-clear yung mga so, parang i-create siya another na file. Kung natin ka rin. Basta ang concept nila, hindi lang isa ko. I-connect niya itong mga I-connect niya itong mga i-trace ka lang bago kaya mag-connect. Ay nabaya sa steps, di ba? Remember mo kanina, na nasa steps, Ipangay po nila sa ano ba yung connection? ang validation o valid checks. So maybe mag-random ka, tanawin mo kung yung tumpak mo din. Tumpak ka din. Okay, sige. Ano yung mga open files? So mali ang file for customers. Again, bila sa 6 ka buka, nagkani 100 din ako. 100 na siya. Tapos, orders.
Tapos, ito isa, payments. Okay, from different files, lookbook files, na-create og single file na natanan. So, ang tawag niya is consolidated na data. So, nalagay, views sa tanang data. Mas Okay, okay siya, no? Kung tama ba yung merging? So, Nagkurong. muna yung data for customer, di ba? I-highlight ang customer, Nagkurong muna lang. yung sa order, yan muna yung sa payment. Ito i-verify kung tama ba dyan. Okay, so itong i-check karon kung nabay order nga 2087 si 101 na customer. Ito lang i-verify kung tama din siya. Sa orders na mag-check. Yes. Ulit. May ka mag-buhat imong to. Pero again, kung bumugyan mo ng buhat, bumugyan mo ng mag-check ko, kapag na kayo manual checking, random lang ka ba? Random ka. For example, kini. Kung mo kasama siya, tama siya. Without manual checking, so dapat na kayo nag-ibigay ng verification ba? Random na dyan. Hindi man tanan. Hindi, first hindi talaga mga data ba? So ka na, saan ka mag-check? So to 2087 daw, ang customer na nagpalitan ni si 1001. So check. Orders na. Orders. 208. 2000. 20. 20. 20. 2087. Dapat ang customer niya is 7, 1001. 7, sir. Ha? 7. Okay, tama. Ang customer niya si 1001. Check itong first two columns. Din sa customer o sa order. Pero ko i-check kung tama ba na yung payment na nabuo. Sa may collection value nila. Ang order ID Ang o order no? ID. Sa check ang payment ID ng P047, kung Dapat ang order ID ba is punch siya sa 2087. Memorize ang 2087. Sa payment para maso. So, 2087. Tama. So, na-confirm na ito. Tama din ang pag-correct. Wala mo yung translation sa inyong gibuhat, pwede po ninyo mag-kita o random mga value na yun, tama ba yun? Yan mo na i-check pa mo ba, hindi ba mo tama din na siya. Mayroon mo na yung data. Wala po So, itong target, na makakita o na-consolidate na values or data from different sources, so mo na siya. Question, muna ba rin itong i-load sa ito ang model po? Di ba na-discuss na si Rex o ato integration o reduction? Di ba Rex, na-discuss sa Rex na kailangan? Question, example lang, kung na ako na-create ng integrated data, muna ba niya akong i-load? Gano man? Na may mga data dito nga di necessary sa isang Yes, so na yung mga data na dilit pinahanglan. Proud kayo. Very good. So na yung mga data na not necessary. Question, how to verify that those data are not necessary? Nasa number nga pa ito, percentage na ginagapan. Hindi mga basta-basta mingon nga sa kumalabana, di na gagamit. Hindi mo na pwede. Dapat, scientific siya. Hindi mo sigurado ang pag-determine kung necessary pa sa dili. We need to perform mathematical calculation for us to tell kung anong na feature, kung anong column is necessary or dili. Kung na mo yung mga instances with point na obvious na kayo. For example ba, kung predict o customer purchase, yan natin nakita karon ng mga order ID niya karon. Do you think ang order ID factor lang siya sa customer purchase? Numbers na siya ba? Count lang siya. So na obvious mo ng count, hindi ka nagamit pa. Yeah, without performing mathematical calculation, pwede ka makakonclude na kanang number lang, count lang sa iyang rows, wala ginagamit. For other nga mga features, you need to perform calculation. So na ito mga correlation,
daghan pa ang mga mananapit ano ba dito. Bago na mo ang part po sa reduction. Sa exam, maybe sa final mo na anong itanggal man mo na. Imang pagdepende na. Sir, based on my correlational calculation chart ay baba sa correlation, that's why Based on Sir Rex. Sa mga kung ang data is highly correlated sa data, sa another data, meaning predictor sa other data. Pag hindi siya correlated or low correlation, Tanggalon ni. kasi bulus kasi gamit na siya. So, na-use na siya sa iyo. So, na po instances, na ito ka data karon, na predictors siya sa imong target. Kaya yung terms ang tiwanin ninyo. Di ba ang predictors kailan mo? Itong paggamit ng mga attributes to predict target. Yes, sir. So, ang katong mga predictor, atong daghang values, mabaya ang correlation sa target. Kasi gamit. Opposite po siya, kung tanawin mo ang relationship sa mga predictors. For example, nakay age o amount sa imong predictors. Pagkaas ka niya ang correlation, balik po siya sa katong predictor target na po siya. Pagkaas ang correlation nyo, meaning, isa lang diha ang pwede mong gamiton. Mag-duplicate na siya ba? Napo na siya ang factor. Pero again, nata-isip pa discussion ng code. Dahil po na siya ang calculation. Isa doon. For now, ako lang gina-check kung naminaw ko kay Rex nga kung muli akong data ma-create na ba tayo another buhaton o kanina ba nga ito ang final na data. So tama to, delete. Kaya natin yung buhaton nga another napot niya method to check kung mahadila ang mga necessary na data. So manapot to ang topic sa reduction. Mali ang codes. Gamay naman na, ma-search ko na sa GPT na. GPT na mag-jump pa nyo. Tapos, mali ang output. So, code example 1. Another scenario. Okay, sample 2. Sa ibang percent Rex, multiple data to rin. Okay. Nakatawag tayo Rex sa percent last time. Duha lang po yung percent siguro. Gikonkat na po. Nag-concat na to, di ba? Pwede po to. Pero again, ako lang i-emphasize na pwede lang because patawag yung duha sa una to nga senaryo. Meaning itong mga tao na gamit pag Excel file. Patient data. Duha lang sa duha. Sa Pero appointment. kung nga table na ka, impossible na duha lang na inyong data. Because sabi na kung system nyo iba, multiple data. So dapat kawalog yung multiple data set. So another scenario gini. Upat ka buong ang inyong data. Patient, appointment, medical records, o bill statement. So dapat ka mo, sa inyong end pala, kabalo mo, kung sa mga correction values nila. Sila mapa-record, kung sa ilang primary foreign ba. Karoon ka rin, asa ma-connect, sikin sa table sila. Ito trace. Si patient, asa i-connect? Sa appointment. Appointment na. Sa appointment. Very obvious, kaya mo siya patient ID. Pwede sila tanan, sir. Pwede po siya sa Record. medical records. Tanan. Pwede sa patient ID. Pag-record ka. So, parang dato nga karoon si patient na data. So, basta yun. Ang complex na sa exam, matagig ka itong mag-connect na po na. Kasi lang, basta ka wala mo sa iyang connection value, wala may isod. Sa GPT man may sir na? Sa GPT man may? Oo, alam ba, GPT. Pero again, during sa exam ha, lima may pag-exam ikaw, si pag-apil si Gabito, si Henry, si James. Sir! Kami may person bagsak. Grabe, hindi si Rex po. Lima may exam yes, muna ang iyang sample data. Again, daghan na po siya 100 gig of rows. Muna ang sample output, muna ang iyang output. Asa naman to? Malay code siya. Muna ang code, kalimot ko. So muna ang code sa ito, ikaduha ka output. So muna patient, appointment, medical records, and billing. So first, Patient ID lagi tanan. Mag-merge yung duha. Pagkaman na book na rin. Asa din nga na ina-ina na chinilin. Medical records. Ano na? Asa man ang gikan? Ano mo ina-ina mo na? Ina-ina ba? How inner? Maraming mga duha siya. Pero again, sa pag-process. Naman daw, upat man daw na.
Ay, Default pero daw na no, mura na gigamit isa pa default. O nga no, kuan gani, gano sa gamitan ng uban. Dili ko man daw. Ang pattern mo, diba, kailangan mo ng parameters. Ah, Di ba, how to move Later o oriented? maka ano lang ako sa ganyan. ano sir? Di ba, nakagi mo parameters of oriented? Kung itong argument ba, ang iyang format ng sa parameters, ang first second, dataset lang din na. That's why, hindi ka pwede mag-merge o tulo upat sa dataset in one single code. Kaya ang format sa function ng merge, data, yung sa connection value, o kung saan pamangin. So, kung duwag ka isa na po ka value na, pwede ka. Yung parameter Duha lang. is nakadesign lang sa data, tapos ang katulog is ang connection value o ang pamangin. Oh. Pero ko try. Try lang nila. Explore nito. Kasi default na lang yata. Try nito. So, kaya na-merge na ako pa. So, malang yung output. Sira na. Integration na siya, sir, sa reduction. Integration niya pa ito. So, malang Tara, yung healthcare. create na file for the integration of the 4 tables. So, kung yung para explore na, basta itong target na integrate siya. Then, inyo mo na i-verify ha, kung tama ba gina yung ipag-connect niya. Random lang, good mong, ay, puta na. Hindi mo mahuman. Random lang. Okay, sige. Proceed siya. Okay. Examples of datasets requiring data transformation before integration. So, hindi ka pwede maka-integrate tayo kung nahin ang mga scenarios. Okay, first, inconsistent data formats. So, unang example kanina. So, ang date niya, lahi-lahi. For example, manihan ko ang table 1, lahi ang format, for table 2, lahi ang format. So, sa button, you need to convert sa either the date dere or date niya to follow unified format. Sa code, sir, pwede naman ang message GPT ko doon sa all partners. Pero nakapag-prepare ako sa manini. So, ang yan i-convert is ang appointment date. Ito siya pattern. Pagkaman, kung ma-convert na, kasi tayo nga maka-merge na ka. Hindi na pa siya demonstrate na kayo mga taas-taas ang process. Yes, of course. Problem man siya. Okay, another scenario. Categorical data standardization. Sin-observe ninyo. Female o F. Ang engender. So, ang yung categorical na data, na dapat gender lang, female ba or male or others, na nasagol, na receive of value, pero lahi yung representation. Female, na napoy F, kapalo kung taka ng F, female lang. Yan, ay male yung gamay F, napoy F lang po. So, yung mga bato, mo sa standardize. Dapat uniform. Pero, Pwede FF. kung naka-database na, mag-isab ba na may tabo, di ba? Kung ang inyong system po, tama po ito kabuhat. Kasi inyong gender, naka-input. Kaya take note ha, kung mag-create ng mga system po, for example, gender, sa may ideal nga input type niya. Drop. Ha? Drop Ito, out. select option or drop down ba kung sa kung bubox mo ito sa Java. Kasi mag-input mo, may input type text. Type Maling spelling. gender, mali pa ang spelling, mali pa ang case, gamay ang M, dako ang M. Pwede sa So, country. hindi consistent na data. Like, pare sa country. So, if ever naging system, so possible siya kung human lang na input, like type lang, so possible din ang error. So, before ka mag-integrate, you need to standardize the data. Make sure na yung mga category is female o male lang kada ko ang M. Kung yung anak, dapat siya kategory mo buhat. Kasi kategory ka female, napoy F lang, napoy male gamay ang M, napoy F na M lang po. So, instead, di dapat duha lang tayo mga kategory sa gender, raghan na. So, kana, yung mga standardize. Ang gamay daw nga M kay bayot. Wala na ako niya. Another pagin nga scenario kana. Incompatible key formats. The primary key mismatch. Kana good. Imposible ka maka-merge na o kana yung mga scenario. Dili pareha ang format sa mga primary key. For example,
the patient dataset stores patient ID as an integer. So, muna ang nabutang sa mga patient ID. 1001. Paabot ka sa mga appointment, tungkol kayo, wala ka naka-system, naka-excel lang, pata ka nag-type, ang yung format is naigawa ka, naka-binary ba? Naigawa ka 0. Naka-binary yung format, so strict pag i-type. Saan man na? So, dapat, ang target nyo, wala ni sa table ng appointment. Another problem naman sa medical records, nabuta ang P. So, fix niya ba? P, value na yun. So, dapat yun ay mag-manual checking, no? Tama rin. Ay same siya. Tama. Ang kining integer sa patient o sa billing ang pareha. Pero sa mga appointment o medical records, different. So, parang naman first. So, before transformation, merging this dataset would fail because the key do not match. It's sa pareha. So, sa button. Solution. Yung mga standardize ang patient ID. So, convert patient ID in appointment from string to integer. I-convert ni mo. Para mawala na. Ay, ka naka-double quote, pagod siya. Double quote po siya. Convert ni mo. I-convert ni mo into integer, mawala din ang 0 niya. Tapos, remove prefix and medical records ka ng P. Tapos na-code later, so pagtambal ng P. Yeah, ano po siya? Then, ensure all IDs are integers before merging. Wala yung code ko naman. Ay, hindi mo. Sorry. Scenario man yan. Wala ko yung code lang. Wala ko yung code lang. Search lang GPT. sa GPT. Basta kaya point niya, first, i-convert mo ang patient ID sa format niya prescribed ka rin. So, dapat kini mo, sabi siya, kanya ka na po mo, sabi. Hindi mo tag-code na Search dahil. mo po, how do mo nang searching? How do mo GPT? Prompter. Okay, next. How about the rin? Ito na sa akin. Kasi problema ni, anong need siya i-convert, transform. Obvious man, no? Di man siya makonect. Same with your Quadcode, yung database. Kung different na format, hindi na. Kung mag-where mo ba? Where patient ID sa patient na table is equal to Join ang patient ID sa billing na table. Kung like format, hindi na mag-equal. iyang ID kay capital letter sa isa, ang isa ka small letter. Dahil siya, hindi na kasi hindi na siya mag-equal. Walang yung merging may tabuan. Different niya values. Okay. So if we try to merge dataset without transformation, pandas will fail because so many yung information na fail. Naman sila ito, plus next, one natin naman sila. So, nakakaigatag na dataset pala. Di ba nakakaigatag na sila sa integration? Ala, sir. Di ba nakakaigatag sa sila? Ito sa assignment? Search. Regression man to. Ako na yung mga kanite. For your assignment and for the practice, pangita mo at least tulong ka data. Pwede na mo mag-create of data using ChatGPT. Basta kayo lang din. Explain naman ako din. And then, you need to explain it kung yun saan mo pag-convert, pag-merge. Provide codes, provide dataset. Mahalaga may laman. Pero nahawi. Siguro minimum of 200 rows. Sir, kano sa may sir? Ano sa ni sir? Ha?